manunaway matagpuan ng bawat isa ang katotohanan ng simulaing kanilang tinatangkilik. Kapayapaan muli. Ang paksa sa araw na ito na kung inyong susuriin at titimbangin ay madali. Ngunit batid nyo rin sa likod ng kadalian ng paksa ito ay relatibo sa konteksto at teksto ng salitang kahirapan. Maraming isasaalang-alang ng mga bagay o tinatawag ninyong salik upang maunawaan, mabigyan ng tamang definisyon upang ang kaalamang ito ay sa inyong maging gabay sa patuloy na paggawa. Sensitibo ang magkasalungat o ang paralelismo ng salitang kahirapan, sapagkat binigyan nyo ng higit na lundo o ng bigat ang espiritismo. Mga mag-aaral ng doktrinang ito na tumutukoy sa filosofiya ng buhay. Sa inyong inisyal na pag-aaral, kaalinsabay ang unti-unting pagtanggap sa mapaghamong mga aralin ng buhay dito. Nasa simula ang tao ay walang relihiyong itinatak sa kanya. Kaalinsabay ng kabihasnan ng kalinangan, hindi lamang ng kanyang tunay na sarili na hindi dapat mahuli, kaagapay at sabay na lilanangin niya sa kabihasnan ng pagkilala sa kanyang paninindigan bilang isang nilikha ng Diyos. Ay dito, nabatid niya na unti-unti na itinanim ang pangunahing buto ng kanyang pagkilala kung siya ay sino bilang isang manlalakbay. Kapatagan ay ang pagkilala sa kapangyarihan ng ating Ama. At napapaloob dito ang pananampalataya sapagkat kaalinsabay ng pagbangon sa iba't ibang siglo ng kasaysayan ng sangkatauhan ay unti-unti rin at naisabay niya at mapaloob sa kanyang pakikipagdaupan, pakikisalamuha sa lipunan ang salitang pananampalataya. Dahil sa pagtatatak at paglelebel ng tao sa salitang itong pananampalataya, ay nabuo ang iba't ibang mga katawagan. Titulo ng pananampalataya na ito ay likha o bunga ng kaisipan ng tao alang-alang sa istruktura at sistema ng pagkakaisa at paghahanap ng tunay na pananampalataya.
batid nyo rin na ang daigdigang lupa ay laboratorio ng tao. Pag sinabing laboratorio, ito ay pinapapalooban ng mga pananaliksik. Paghahanap sa mga bagay na lubhang nagpapagulo sa kanyang sarili. Tutuklas ng maraming bagay, hindi lamang sa kanyang pangangailangang panglaman, kundi naging magpaghamon hanggang naging katunggali ng pananaliksik na ito ang siyensya. Kaya nagkaroon ng pagsalungat na pagkilala at pagpapatutuo ng maraming palaisipang sa manifestasyon ng pinomena ng kahalagahan ng daigdigang lupa. Sa isang magsasaliksik na kayo ang mga kaluluwang ito, taglay ninyo ang kaalaman. Hindi pwedeng mag-focus o magbigay ng halaga sa pagsasaliksik kung ikaw ay mangmang at walang talas ng pagsusuri at pagpapatotoo ng hinahanap mo sa iba't ibang kalagayan, lalo na may kinalaman sa buhay ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Nabanggit na o napauna na, ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao sa isang panahon na siya ay makipamuhay at saliksikin ang kanyang tunay na sarili. May katalinuhan, hahanapin niya, at ito ang likas na katayuan ng tao kung bakit natanim at nahapit sa inyo at naging bukang bibig na inyong ikinabit sa salitang kahirapan ang pagbabayad utang o ganting galang. Ang tao sa kanyang pagmuling panghihiram ng buhay dito ay marami ng mga karanasan. Mga karanasang unti-unting nagpapayaman sa kanyang kaisipan upang mabuo at magsalikop ang damdamin at kalooban hanggang ipantayog at patunayan ang paninindigan sa kanyang sarili. Kung ganito ang kalagayan ng tao sa kanyang pagsasaliksik sa laboratorio ng buhay, ay nabubuo ang makukulay na mga pangyayari. Kung bakit hindi lahat ay kanyang tinatanggap na ang buhay o ang mga pangyayari sa kanyang minsang pakikipag-ugnayan at mga pangyayari ay isang trahedya. At kayong mga mag-aaral ng panitikan at napaloob sa literatura na dito ay ang kabuuan ng pangyayari at ng buhay ng tao na punong-puno ng mga salaghati, punong-puno ng pakikipagtunggali sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. At alam ninyo ang wakas ng trahedya na isang pangyayari sa buhay ng tao. Ngunit sa iba na unti-unti nang nabubuksan ng pinto ng kanyang diwa ang mga pangyayari sa kanyang buhay dahil sa pananaliksik sa laboratorio ng sangtinakpan, ito ay nagiging isang uri ng komedya. Sino-sino ang mga tauhan? Ano ang nangyari sa kanya? Bakit
Ganito ang kanyang pagtanggap sa nangyayaring kamalian, sapagkat sa laboratorio na nagsasaliksik ay hindi ka magtatagumpay sa unang paghanap ng katatao. Gugugol ka ng panahon, tiyaga, karunungan, pakikipag-ugnayan upang mabuo mo ang mga nagaganap sa iyong sarili, na dito ay unti-unti mo nang nahahawi at natatanggap ang sinasabi mong kahirapan, sapagkat hindi mo binibigyan ng bigat ang sinasabing pagbabayad utang, sapagkat ang isang kaluluwang sa panahon na siya ay pumanaog dito sa ibabaw ng lupa ay taglay niya ang batas o ang leyes de Dios. At ito ay mga batas ng Diyos kung ano ang mali at tama. Pinagkalooban ka ng sariling pagpapasya. Hindi ka diniktahan ng ating Ama. At sa panahong ito ng iyong paglalakbay, unti-unti mong nakita ang mga bagay na siyang kailangan ng isang tao sa kanyang pakikipamuhay dito sa ibabaw ng lupa. Hindi mo na binibigyan ng diin. Nasa pagkakataong ito ay muling binibigyan ng panawagan. Kayong mag-aaral na sinasabi niyong sa isang paaralan ng katotohanan ay hindi kayo katangi-tangi. Hindi kayo ang mag-aaral na iniiwi ng Diyos o tinatawag na eksepsyon sa lahat, sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay daraan sa pandayan at palahan ng ating Ama tungo sa kanyang kasakdalan. Karma. Per se at literal. Sa inisyal na pag-aaral, ganting galaw, takot, pag-aalala. Kaya ang lahat ng bagay na nangyayari sa inyo ay may kaakibat na lagim, na hapdi ng puso, na bago nyo pa lamang hinahakbang, ginagalaw ang inyong bisig sa pagtuklas ng katotohanan. Sa mundong ito ay handya na ang pagtutol, hirap, parusa. Ngunit nalalaman ninyo na kayong mag-aaral ng simulay ito. Ito ay obligasyon ng inyong kaluluwa na kailangan ninyong magtagumpay dito sa daigdigang lupa, sa laboratorio, bilang mananaliksik kung paano mo maiaangat ang iyong sarili sa mga karunungang iyong nakahapit at sa bawat pangyayari sa iyong buhay. Huwag na ang uri ng komedya, ngunit higit ang trahedya na kung saan dito ay batbat ng komplikasyon at sinasabi ninyong hirap sa katapusan. Na ito ay naiiwan nyo pa ang inyong buhay na batbat ng pagsisisi, ng batbat ng kamangmangan na nais mong mahugasan ang iyong kamalayan sa pagpapariwara ng iyong pagkakataon na binigyan ng ating Ama, na ikaw sa iyong sarili ang makahanap ng katotohanan. Hindi na magiging isang talim ang salitang karma, sapagkat walang sino man ang gagawa, kundi ang bawat isa sa inyo. Walang sino mang magpaparusa, hindi ang ating Ama.
at walang sino mang sa inyo magbibigay ng gantimpala, kundi ang inyong mga sarili, kung paano kayo nakapagtanim ng karunungang umani kayo ng kaalaman, kayo ay gumagawa at unti-unti nyo nang nahawi ang dawag ng kamangmangan na lagi sa inyong humahadlang upang kayo ay makapagpatuloy magtagumpay sa pananaliksi tungo sa kagawasan ng inyong sarili. Karma. Obligasyon. Responsibilidad na matapos mo na ikaw ay makagawa, ano ang iyong inali? Na ikaw ang tatanggap ng anumang karapat-dapat na kalugan ng loob. Kasi yan na siyang hinahanap ninyong magandang buhay. Totalmente sa kabuuan ng pagiging ako dito sa ibabaw ng lupa ay ikaw. Walang hirap na mararamdaman, walang pagtutol na mararamdaman, sapagkat ito ang likas na dapat na mayakap at maganap sa tao. Ang hirap ay relatibo, bukang bibig, at hindi lamang ito para sa mag-aaral ng espiritismo, kundi sa lahat ng manglalakbay hanggang hindi siya nagwawagi at maging pangunahing karakter upang ang trahedya ng buhay ay makapag-iwan ng isang imahen sa pagbibihis niya ng laman, sapagkat natuto niyang sagupain, makilala ang tunay na kahulugan ng salitang karma. Timbangin ninyo ang katotohanan, kalinsabay ng mabilis na panahong nagdadaan sa inyong mga sarili. Hindi na sarado ang inyong mga isip. Malalalim na ang pag-anyaya sa mga talinhaga na binibitiwan, sapagkat diyan na nauugma ang inyong mga kaisipan at kalagayan ng inyong mga tunay na ako, ang inyong diwa. Kapayapaang muli ang iniiwan sa inyo at ang katotohanan upang kayo ay makapag-ani ng kaluwalhatian laban sa sinasabi ninyong itinataak sa salitang pagbabayad utang. Paalam, ang inyong protektor, Antonio de Padua.